Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Magandang araw sa'yo, partner. Yes, maganda rin ikaw. Oo, pero mas maganda ka. Wow, yung totoo. Nagbulahan sa TV. Okay lang yan, minsan lang yan, kasi minsan lang ako makasama ng babae dito. Yes. Oo, di ba? Saka magka-height pa kami, di ba? Oo. At welcome po sa ating programa ngayong Nag-enjoy sana. Alright, at welcome po sa ating programa. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Datler. At syempre sa ngalan ni Sunny Casulia na may inaasikaso lang pong importante kasi busy-busy yung justice Correct. natin. Iba talaga kasi pag justice. Oo, Maraming kaso. mabigasin. Marami talaga siyang kaso. Maraming kaso. Sakit sa ulo nung ginagawa niya, no? Oo. Ayan, ako naman si Sheila Edubas. Ayan, at syempre, welcome pa rin po sa ating mga manonood sa ibang bansa, sa mga nanonood sa atin through our Facebook Live. Yes. That's DZRH News Television, both Facebook yan at saka sa YouTube. At saka, syempre sa ating website, dzrhnews.com, at sa mga nanonood sa atin through cable, syempre. Yes, Sa Cable Link, sa Channel Signal. 3, Signal, 18, I think. 18, yes, at saka sa Sa iba pang mga Sky. channels, maraming, Sky is nasa 129. 129. At maraming pa pong cable partners natin nationwide. Hindi lang nationwide, kahit sa ibang bansa. Oo, Ang dami, syempre. nasa thousands ata. Thousands na cable. More pa. More Yes. to come. Alright, at syempre dahil usapang legal tayo ngayon, welcome muna sa ating programa, Legal Minds. Yes. Kinikilig ako pogi ng katabi ko. Sige, pakilala na natin. Ayan, syempre. Ating kasama, syempre. Ang lagi nating kasama na nagbibigay Yes. sa atin ng kaalaman, dagdag kaalaman, si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good evening, and good afternoon sa lahat ng mga followers natin dito sa DZRH and Legal Minds. Ayun. And sa mga partners ko ngayon, Yes, mga Tagoy Bulilit. two beauties. Okay. Cute na lang. Petite Si beauties Sheila at daw. saka si Bien. Hello, attorney. Welcome na naman sa ating Yes. programa. At ito Yes. isang Usapang sawi na naman ba to? Usapang sawi. Sawi ba Oo. yan? Parang kaba-Valentine's pala. Maganda daw yan kasi di ba ang since ang Valentine's dapat laging everyday, ang Yes. heart din at or sabihin na natin ang mga paasa everyday din. Yung topic natin ngayon sa mga camp sawi. Yes. Camp sawi. Mga camp Hello, sawi. mga sawi dyan. Correct. Ito yung way para mag-move on. Ayan, malam mo, may pwede pala kayong kasuhan. Sinatan kayo, di ba? Alright, ito na partner ang ating pag-uusapan for today. Ayan, hello po Legal Minds. Tanong ko lang po, ako po at ang aking live-in partner ay nagsasama na ngayon ng halos 15 years. Palagi naman po naming napag-uusapan ang kasal. Pero dahil na rin po sa kakapusan sa pera, malalaki na rin po ang aming mga anak at matanda na rin po kami, hindi na po namin inuna ang maikasal pa. Isa pa po, wala naman po talagang tumutulak sa amin para ikasal kami. Masaya na rin po kami ang mag-asawa kahit hindi kami kasal. Ngayon po gusto ko lang po sanang itanong kung magkakaroon po ba kami ng problema ng asawa ko pagdating po ng panahon. O kaya naman po ay may nilabag po ba kaming batas dahil hindi kami kasal pero nagsasama po kami sa iisang bubong. Sana po ay maliwanagan niyo po kami tungkol dito. Maraming salamat po. Hindi naman siya masyadong sad kasi they ended up together naman. Hindi nga lang sila Kasal. kasal. Oo. Ay, teka lang nga, babanggitin ko lang ating hashtag for today. That's hashtag LM_tayo pero parang hindi. Ay, gusto ko yan. Tayo pero parang hindi. So, yung topic natin, yung mga Ang label. live-in partners. Okay? Before that, kailangan natin i-explain, i-compare pala, ano yung legal wife, illegal wife, Illegal wife. kabit, Illegal wife, kabet. Oh my gosh. and common law wife, Ayan. and girlfriend. Iba yun? pa pala yan, attorney. Iba yun, Akala ko ha? yung kabet yun ay yung hindi mo asawa, common law wife. Yung hindi kayo kasal, common law wife na yun. That's why, lima yun. Ang dami pa. Legal Ano wife, pala yung label niya? Akala ko yung illegal wife. May illegal ba silang ginagawa, attorney? yung legal wife, yun yung mga, yung pinakasalan mo. Ayan. Okay. Kasal sila. Yun yung talagang Legal mahal wife. mo, Char. Yung illegal Yun yung wife, forever. yung illegal wife, pinakasalan mo din. Pero yung kasal ninyo, illegal. Void. Bigamos, for example, bigamos marriage. Kasi yung lalaki, Kasal sa iba. kasal pala sa iba. Nako. So ikaw, illegal wife ka. Oh my Ako gosh. illegal Kasi yung ka. kasal ninyo, illegal. Illegal. Okay. Pangatlo, ano yun? Kabit. Kabit. O, yung kabit, yung nahimasok sa pamilya, na may pamilya. Yan ang third Gusto ko yung party. term. Oo, yun Nahimasok. yan. Kabit ang tawag doon.
So yung pang-apat, common law wife, ang ibig sabihin, nagsasama bilang asawa, but walang basbas ng kasal. Common law wife or live-in partner. Pang-apat, girlfriend. Of course, yung emotion lang. Emotion lang yan. Girlfriend ka pa lang. Okay, more purely emotional attachment lang. No actual commitment. So, ibig sabihin, yes, committed ako, mahal kita, but kung naghiwalay kayo, tapos. Yes, kung mahal mo, pakasalan mo. Unlike sa yung iba, pag may kasal, at least may protection. Yes. So, itong tanong dyan, 15 years na silang partners. Ay, no, partners. Okay. Oo. Please don't Live-in forget, partners. kahit 100 years kayong nagsasama dyan, kung wala kayong basbas ng kasal, it will not be ripened into marriage. Attorney, ang Oh, yeah. basbas ng kasal, kung ano man yan, simbahan man yan, o Yes. We Mayor? are talking here of marriage Marriage in a per se. legal concept. Hindi yung marriage in a biblical or in a religious concept. Ayan. Yung may permahan Ang talaga doon. pinag-uusapan natin, marriage in a legal concept. Kasi iba naman yung kasal sa simbahan, kasi si father ang nagkasal, ganun. Di ba? Si mayor, may iba din na ganun, si mayor. Sino ba yun? Judge, ganun Judge, din. Yun. So iba yung, we're talking here of marriage in a legal concept. Pag nagsasama kayo 100 years, 50 years, Ang tindi, wala Oh, yeah. pa kasal, ano? Okay. pero walang basbas ng kasal, it will not be ripened into marriage. Ibig sabihin, you are still a common law wife, you are still a girlfriend, live-in partner, but hindi ka pwedeng sabihin, asawa ko yan. Okay. Okay? Kahit may iba dyan, nagsasama nga, 2 araw lang. Asawa ko yan. Hindi mo maging asawa, yung tao hindi mo kasal. Hindi mo pinakasalan. Maraming ganun. Pero kahit nga mag-boyfriend, girlfriend, asawa na ang tawag Yung we say asawa, pinakasalan mo. Yes. Kahit na 5 taon kayong girlfriend dyan, 10 taon, 100 years, di ba sabi ko, you have to exaggerate para maintindihan ng taong bayan. Yes. Yung kahit na 100 years kayo nagsasama, Pero hindi kasal, it will be ripened into marriage. Okay. Same also sa lupa. Yung lupa, kahit 100 years na kayo nakatira dyan, kung wala ka namang titulo Titulo. dyan, then may titulo dyan, it will not be ripened into ownership. ayun. Same also in marriage or in relationship na mag-asawa. So, ano na ba yung batas na nadilabag nila or ano bang legal effect? Of course, wala security. So, for example, si babae at saka si lalaki, 15 years na silang magkasama, di ba 15 years? Yes. Si lalaki, may ibang babae. Nako, Okay lang. Yung ibang babae, hindi matatawag na kabit yun. Oh. Kasi kabit pag may legal wife. Requirement yun. Pag walang legal wife, Hindi yun kabit. Hindi yun kabit. Girlfriend yun. Akala ko friend lang. Oo. BFF? So very clear yan. Okay. Huwag mong sabihin kabit ang isang babae o ang isang lalaki kung walang legal spouse. Habang walang legal spouse, ikaw, girlfriend, ikaw, anong tawag doon? Romantic affair, relationship. Kulasisi. Kulasisi, chabatsuchoy. Ano ba yan? But hindi ka matatawag na hindi mo nakabit. Kasi ang requirement ng kabit, may legal wife. Ay, O, yun na. So, yan. So, hindi mo, for example, live-in kayo ng 15 years. Si lalaki, may ibang babae doon. Can you file a case of concubinage? Hindi. Si babae naman, yung kapitbahay niyang driver. Yung pala ang tatay ng anak. Oo. Yun pala. May relationship din pala sila. Kasi yung kalibin niya, karpentero sa kabilang bayan. Tapos, Laging wala. Walang ginagawa si babae, may poging batsyong kapitbahay. Naghahatid ng tubig. Yan. Naging may relationship sila. Can you file a case of adultery? Hindi. Kasi in adultery, there must be illegal marriage. So, hindi mo pwede, there's no such thing as unfaithfulness. Kasi unfaithfulness, one of the requirement is marriage. So, hindi mo pwede idemanda ng adultery. Hindi mo pwede idemanda ng concubinage. Yung kalatsutsi mo, hindi mo matatawag na concubine. Hindi mo matatawag na paramour. Hindi mo matatawag na kabit. Kasi in the very first place, wala ka namang legal status. Who are you? Correct. So, ibig sabihin, who are you? Yun yan sabi. Kasi requirement yan. In order to sabihin natin kabit yung isang tao, kailangan legal wife ka. So, ibig sabihin, attorney, pag ganitong status nila, pwede sila magkaroon ng napakaraming live-in partners. Oh, yes. Yun. As long as wala silang papakasalan doon. Yan. Yung tinatawag na hindi pasok ang adultery, hindi pasok ang concubinage.
Pero under the new law, parang iba lang yung sinasabi na may bagong May batas bago na naman. May pero na naman. Yun Sige, ito may ang pero. tinatawag na Republic Act 9262. Ayan, sa women. Kahit nakabit, basta babae ka, hindi ka pwede saktan. May nagre-react sa taas. Basta babae. Babae na naman daw. Ang problema naman dyan, may asawa ka nga. Tapos yung kinabit mo, isang bading. Yun. O isang sige. third sex. Eh, hindi mo pwedeng idemanda yung bading, hindi siya pwedeng magdemanda ng Republic Act 9262 kasi in the very Hindi naman first siya place, babae. Hindi siya naman siya babae. babae. Okay. Under Republic Act 9262, ang biktima babae. Oo. Hindi babae. Oo. Oh, yun yan. Okay. We are protected. Oh, yeah. So yun ang sinasabi doon. Pangalawa, ang 9262, pwede kang magdemanda. Kasi sinaktan ka, pinaiyak ka, may anak kayo, live-in partner ka, walang suporta, economic abuse. Kahit na live-in partner ka, because you are a woman, pwede ka magdemanda under Republic Act 9262. But hindi mo pwede sabihin yung pangalawang babae, yung pangatlong babae as kabit kasi in the very first place, Hindi girlfriend kayo ka lang. You are Emotional just damage ang iyaano. emotional abuse. And Psychological abuse. Pag may anak kayo, hindi nagbibigay ng support, economic abuse. Yun ang epekto. Kahit hindi kayo mag-asawa. O yan. Okay. Another, there's no such thing as conjugal properties. Pag live-in partners. Live-in partner lang. Ibig sabihin, kung si lalaki, daming property, daming pera, daming ganun, Pero ayaw mag-commit. share? ayaw kang humingi ka ng 50% kasi ako yung kalipin mo ngayon. Wala kang karapatan. In the very first place. Kung ayaw ko magbigay, Hindi ka pwede. naman asawa. Oh. Masakit pakinggan. Para sa anak, may obligation. Ang anak, may obligation. But ikaw, hindi ka naman asawa. So wala kang legal standing. You have no legal right to demand. In the very first place, wala kang right to demand kasi hindi ka naman asawa. Wala kang karapatan. Wala Sure, kang, my God. wala kang karapatan. But how about yung mga properties din yung napundar? 15 years yung na kayo. kayong dalawa. Kayong dalawa. Walang conjugal property, but may tinatawag na co-ownership. So, you are a co-owner of the property kung may actual contribution ka sa pagbili doon. Kung wala ka namang actual contribution, si lalaki, may income, bumili ng lupa, ikaw, wala kang contribution, hindi yun co-ownership. Maging co-ownership lang yan. For example, may isang condominium, 1 million. Si lalaki nagbigay ng 500,000, si babae nagbigay ng 500,000, di co-ownership. You have your fair share. Yes. Hindi ba pwedeng contribution yung... Based on actual contribution. Actually, So, kunwari pag inaalagaan mo yung bata habang nagtatrabaho yung guy, hindi siya considered as actual contribution sa pagbili ng gamit. Kung nagsasama kayo under the new law, kung nagsasama kayo, wala namang legal impediment. Si lalaki, binata, si babae, dalaga, nagsasama bilang mag-asawa. Si babae, walang ginagawa, walang work, kung hindi sa bahay. Actually, may presumption of actual contribution. But still governed by co-ownership. Hindi pa rin governed ng conjugal. conjugal. Hindi siya matatawag na conjugal. So, kumbaga, depende kung ano yung share mo. Yun lang yung makukuha yun lang. mo. Another, ang mga anak ninyo, illegitimate. Anak sa labas. Kahit nagsasama kayo 15 years, 20 years, wala kayong basbas ng kasal, ano epekto ng mga bata? Illegitimate. Anak sa labas ng kasal. Anak sa labas. Kasi hindi anak sa labas ng kasal. Kahit nagsasama kayo sa isang bubong, anak sa labas pa rin sila. Kasi, or yung terms na ginagamit ng English term, bastard. Kasi bastard, hindi kasal. Yes. Ang mga magulang, illegitimate. Another, inheritance. Ayun. Sa inheritance, wala kang karapatan na mag-demand. May share ko dyan, namatay yung kalibin mo. Mayaman. Wala kang share. In the very first place, hindi ka naman asawa. Aray. Okay. So, yun ang epekto dyan. Hindi ka mag-asawa, bakit ka mag-demand? Ako ang nag-alaga sa kanya. Until na mamatay siya. Until na namatay siya. Sinabi ko bang alagaan mo, Char? Okay. Kahit na. Ayun lang. Hindi ka pa rin kasal. Kahit na, hindi ka naman asawa. Wala kang baka karapatan. Another epekto, ito yung mga Yung mga possibilities. Namatay. Sino ang may karapatan na maglibing? Oo nga, ayan. First, hindi ka naman asawa. So wala kang karapatan kung saan ilibing. Kung sino ang mag-decide? Order family preference. Anak, kung walang anak, magulang, kapatid. Ikaw, hintay ka lang, sampit ka lang. Oh my God. So yun ang sinasabi ng batas. Wala kang say. Pasensya, masama ang word, sampit.
But yun ang sinasabi ng batas. Hindi ko opinion yan. Okay? Sinabi ng batas yan na that's why, magpakasal kayo. Oo nga. Para makapasok ka sa legal na, yun ang epekto ng marriage. Yes. So, hindi lang kasal kayo, tapos na, hindi. Ang epekto ng kasal, inheritance. Epekto ng kasal, ang mga anak, legitimate. Maging conjugal. Pwede mong inimanda ng pangangaliwa. Under concubinage or adultery. So, yun ang epekto ng kasal. So, sa paglibing, may nag-aaway yung mga babae. Nag-aaway. Kasi lalaki, binata. 10 girlfriend. Oh my gosh, ha? May Sino mga mag-uuwi? pamilya, may mga Oh anak. my. Sino ang maglibing? Oo nga, nagagawa ng 10, di ba? Lahat sila wala Namatay palang karapatan. yung big daddy nila. Big daddy ang tawag. Sugar daddy pala. Sugar daddy. Namatay. Tapos, binata. Tapos may 10 babae. Inanakan yung 10. Ang tanong, sino ba ang May karapatan. maglibing o mag-marriage sa burol? O yun ang question. Si number 1, si number 2, hanggang number 10. Sino ba? Wala lahat. Kayo lahat wala. Oh, kasi hindi sila kasal. Hindi naman kayo kasal. Ang may karapatan, ang anak, magulo kasi daming anak. Oo, yan Hindi naman. yun. So, sino sa inyo? Panganay na anak ba yan? So, better yung magulang. Yung magulang, kung yung anak, normally anak. Okay? Yung panganay. Actually, yung panganay. Panganay. Kung assuming na bata pa, wala pa talaga, yung magulang. So, yun ang epekto ng kasal. So, very moral lesson in this law, kung nagsasama kayo 10 years, 20 years, 30 years, kahit na 100 years, it will not be ripened into marriage. Ibig sabihin, habang hindi pa kayo kasal, hindi mo pwedeng sabihin ng isang tao na asawa mo. Ayun. Para at least hindi ka Hindi mo mag-assume. pwedeng angkinin hanggang hindi ka. Para hindi ka mag-assume na may karapatan ka or wala. Yes. Okay? Para hindi ka mag-assume. Kasi in order for you to assume, kailangan first question, do you have a legal standing? Do you have a legal right? Who are you to the family? So, yun ang first question. Kung masagot mo yan, may karapatan ka. Pag hindi mo masagot yan, pasensya na. In naming the child attorney, sinong mas masusunod? Okay, ang child. Kung hindi sila kasal. Hindi kasal, ang bata illegitimate. Ano ba sabi ng batas? Generally, pag custody, pag naghiwalay, or kahit legitimate kasi hindi naman sila kasal, kung mag-aaway yung dalawa, ang may karapatan sa bata, ang nanay. Pag underage yan, di ba, Atty? Mga underage man yan, or kahit hindi. na 15 years old, 16 years Ang old, nanay talaga. basta illegitimate nanay talaga yan. So, pagwawa naman sila lalaki. Oo nga. So, yun. Another, sa pagpapangalan naman. sa family, iba yung pinag-uusapan, kahit na illegitimate ka, iba yon sa surname use. Kahit na ginagamit mo yung apelido ni lalaki, hindi ibig sabihin anak ka sa loob. Pwede ka pa rin sabihin anak ka sa labas. Okay? So, ibig sabihin, kasi under the new law, kasi before, hindi mo pwedeng gamitin yung apelido ni lalaki. But Kapag hindi kasal. kapag hindi kasal. But ngayon, kahit na hindi kasal, pwede nang gamitin ang apelido ni lalaki. But may condition. Una, inaamin niya na siya ang tatay. Okay. May Pangalawa, pipirmahan. pumayag si nanay. Oh, Nagamitin ang apelido ni Oo. tatay. Pag hindi pumayag si nanay, wala pwede. pa rin yan. So, dalawa yan. Pumayag si nanay, kasi ang bata illegitimate. Pangalawa, Gusto nila. ina-acknowledge niya na siya ang tatay. Ayun. Oh, But yun. still, illegitimate pa rin yung bata. Still, ang bata Illegitimate. illegitimate. Ayun. Oh, yun. Marami palang legal implications to attorney kapag hindi sila ikinasal. That's why, daming benefits sa marriage. So, because marriage is a special contract. Special contract yan, hindi yan contract ng utang. Na pag nabayaran mo yung utang mo, tapos na goodbye, thank you. Ha? Kasi yung special contract of permanent union, may word na ginamit ng batas, permanent union between man and a woman. Hindi or, ha? End. And. Walang Or. choice yun. So, Walang end choice. talaga. Man and End. woman. Hindi man or woman. Kasi pag man or woman, pwedeng babae-babae, lalaki-lalaki. correct. Ang word na ginamit ng batas, man and and woman. Ang purpose is for the establishment of conjugal and family life. So, ibig sabihin doon, it's a contract, but special contract to. So, ibig sabihin ng special contract, kasama kasi dito yung property relationship ng mag-asawa. Di ba sinabi ko, conjugal property. In this case, pag hindi kayo kasal, there's no such thing as conjugal property. There's no such thing as may karapatan ako dyan kasi in the very first place, wala kang karapatan. Okay? First question kasi in law on family relationship, sino ka ba sa pamilya? Kung masagot mo yan, pwede natin i-compute kung magkano ang share mo. O, yun eh. So, kahit na ang pag-ibig mo sa lalaki na yan, sobrang taas ang pag-ibig mo,
abot hanggang langit. Pag-ibig lang yan. Wala ka pa rin karapatan. Pag-ibig lang yan. Oh, Oh my yun. gosh. Ayan yan. Mabigat siya pero totoo, no? Kasi proteksyon ng pamilya Yes. pinag-uusapan Oh, yes. dito. Kaya nga kung mahal ka talaga, pakakasalan ka. Kasi yan ang we are talking here of security. Marriage is actually security ng bawat isa. And also, it affects the family. Oh. And to think ha, yung nagpadala sa atin ng kanyang question, 15 years na 15 sila. years na silang Kasi kasal. for me, usually... 15 years na silang nagsasama. Nagsasama. Oo. Parang mostly ang, well, sa Filipino kasi normal life, normal nasa sea, nasa class, ganon. So technically, wala masyadong inheritance, wala masyadong ano. So parang pagka ganon, hindi nila masyadong tinitingnan yung value ng marriage. But in marriage, hindi lang inheritance yung pinag-uusapan. Oo, yun nga. Kasama kasi doon yung custody. Ayan. Kasama kasi Custody. doon yung pangangalawa. Ayan, isa pa yan. Oo, yun talaga ang pinakamaganda Yun doon eh. talaga. Para may security ka doon sa mga kabit. Correct. At saka yung Oo. sinabi ni attorney kanina na hindi ka pwede maging asawa kung hindi kayo kasal. Oo. Oo, yun. Hindi ka pwedeng tawagin asawa. Hindi ka rin matatawag na kabit kung Kabit. walang legal wife. Correct. So, kaya malakas ang loob ng iba. Oo, pwede pa yun silang yan. maging legal kung hindi pa kasal, di ba? Bakit? Kasal ba kayo? Oo, yun na. May ganun talaga. Binigyan pa natin ng idea. Then dapat alamin natin yung legal wife, illegal wife, kabit, Kabit. common law wife, girlfriend. Alamin natin yan. You have to know them all. Yes. Oh, ito na, para dun sa mga, alam ko, maraming nag-raise ng hands para magtanong kay attorney, paano ba natin marireach si Attorney Mark? Yes, kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin, facebook.com/marktolentinolow. Or you can call me landline within Metro Manila 209-6203 or mobile number natin or through Viber sa 0917-329-5353 or sa Skype sa Mark Tolentino. Hanapin niyo po ako dyan. So, thank you sa lahat. And by the way, yung Facebook page po natin, dumadami na yung followers. And please, share niyo po lang yan and i-like nyo. Kasi I think ababot na ng 100,000 followers. Pinakamarami yan sa lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Wow. And still counting. Thank you sa inyo lahat po. Lalo na yung mga followers natin, mga OFW. Ayun. Para naman sa mga may problema sa pag-ibig. Para naman sa mga problema sa pag-ibig. Pag-ibig sa batas. Ayan. Kung may problema Sa kayo sa batas. pag-ibig, paghanap kayo ng Ng iba mga kausap. Hindi, maghanap kung may problema yung girlfriend nyo, di maghanap ka ng ibang kausap na babae. Ayun o! Si attorney, ang bilis kang usap. Mo diwag. Oo. Move on, next. At least, ito pa pala ha, di ba may free legal advice si attorney? So, para doon sa may mga problema pagdating sa family or... Yes. Yan. Basta I-schedule legal. natin. Yan. I-schedule lang, text nyo lang natin yan. 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 At para pa dun sa ating mga kababayan, partner na gusto rin magtanong, pag-ibig ba yan? Pwede O legal? rin. Yes. Ayan. I-post nyo lamang yan, i-comment sa aming Facebook page, DZRH News Television, pati na rin dun sa ating YouTube page, DZRH din, DZRH News. I-type nyo lang and makita nyo doon. Oo, at lagyan nyo po yan ng #HQOTD at ng ating hashtag for today, which is #LM_tayo, pero parang hindi. Para mabilis po namin makita ang inyong mga katanungan para mapag-usapan natin yan dito sa ating programa. Ayan. At muli po namin papaalala dun sa mga hindi po nakapanood, nakamiss ng ating mga past episodes. Naka-archive po yan at pwede nyo pong balik-balikan sa aming Facebook page, that's DZRH News Television, sa YouTube, sa DZRH News Television channel, at sa ating website, that's dzrhnews.com. At partner, so may clean ang ating panahon. At sana Marami ka bang nag-gets dun kay attorney ganyan? Marami. Ay, very fairness kay attorney, madali nga talagang kausap. Kung ayaw, next. Kung ayaw nyo next na, Huwag na ipilit. Move on. huwag ipilit. Pero nakakatawa kasi na-enlighten tayo kung ano yung importance ng marriage. Oo. Napakahalaga. Protection ng pamilya. Yes, lalo na Basta ito huwag niyong pilitin ang sarili niyo sa taong hindi kayo mahal. Oh, yun, Ang purpose no? dyan. Correct. Hashtag hugot. Huwag ipilit. Ipilit ang sarili. Yeah. Actually, magandang lesson to sa mga magbo-boyfriend at mag-girlfriend. Yes. Doon makikita yung sincerity kung gusto ka talaga, papakasalan ka. Lalo na doon sa mga nagbabalak ng magpakasal. Oo. Or parang, alam mo yun, pinag-iisipan pa nila kung magpapakasal ba sila o hindi. Magpapasakal. Magpapasakal na sila. Alright. Maraming salamat ha. Doon sa mga gusto pang magtanong, keep them coming. Basta ilagay nyo lang po yan sa aming comment box. Yes.
Ayan. At syempre, kami pa rin naman inyong mga kasama. Sana next time nandito na si Justice. Yeah, feeling ko nararamdaman ko andito na siya. Kami pa rin po ang inyong mga kasama ko po si Bien Daclas. At sa ngalan ni Sunny Casulia, ako naman Sheila Edubas. Maraming salamat, attorney. Yes, hello. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye!